Matapos ang intense na 1v1 deathmatch ni Yotsumura at Shishiba, ipinagpatuloy ng kwento ang aftermath ng laban. Natalo si Yotsumura at dito nagsimula ang bagong eksena kung saan makikita ang paghahanda sa susunod na labanan, ang all-out fight ni Kanaguri at Taro Sakamoto, dalawang bigating assassin ng serye. Nagsimula ang kabanata sa mga tao na nagsialis matapos ang laban. Akala ng karamihan ay bahagi lang ito ng palabas at kahit sinabi ng ilan na angas ang pagkakagawa, may nagsabi rin na sobrang brutal ang nangyari. Samantala, makikita si Yotsumura na nahulog sa ilog kasama ang kanyang armas matapos talunin ni Shishiba. Unti-unti siyang lumulubog at naaalala ang kanyang mga alaala kasama ang kanyang anak, si Amane, pati na rin sina Shishiba at Shin. Habang pikit ang kanyang mga mata, biglang may lumiwanag at isang tao ang humila sa kanya mula sa tubig. Siya pala ay nailigtas ni Nagumo. Halos duguan na si Yotsumura at muntik nang mamatay kung hindi siya nahanap ni Nagumo. Nagulat si Yotsumura at tinanong kung bakit siya iniligtas. Sinagot naman siya ni Nagumo na may nais siyang alok, isang deal. Ipinaliwanag ni Nagumo na masyado nang magulo ang mundo ng mga assassin at para sa kanya, magiging mas madali ang lahat kung may buhay na bangkay siya. Ibig sabihin, gusto niyang ipanggap na patay si Yotsumura at gawing isa sa mga tauhan niya. Kapalit nito, gagawin ni Yotsumura ang mga misyon para sa kanya, partikular ang pag-iimbestiga tungkol sa loob ng JAA at sa misteryosong pagtamatay ng isang kaibigan ni Nagumo. Naisip ni Yotsumura na may punto si Nagumo pero duda pa rin siya sa tunay na motibo. Nang tinanong niya kung kanyo talaga nagtatrabaho si Nagumo, ngumiti lang ito at sinabing, "Hindi naman nagsasalita ang mga bangkay, Mr. Yotsumura." Dagdag pa, binanta ni Nagumo na kung tatanggi siya, hindi lang siya ang mamamatay kundi pati ang anak niyang si Amane. Ngunit kung magtagumpay siya sa misyon, siya mismo ang gagawa ng paraan para makapamuhay silang mag-ama ng tahimik. Dito na pagtanto ni Yotsumura na tama ang kutob niya noon paman nung nasa order pa siya, may masamang aura talaga si Nagumo. Pero ngayon, mas nakita niya ang tunay na pagkatao nito. Hindi lang bastos at tuso, kundi lubos na mapanganib. Matapos ang nangyari kay Yotsumura, ipinakita naman si Shishiba na naglalakad habang tinatawagan si Osaragi. Sinabi niya sa telepono, "Osaragi, ako ito. Tapos na ako rito. Magkita tayo." Nagbiro pa si Shishiba kung nasa Arashiyama ba si Osaragi at inabuso na naman ang pagiging Rico Show driver na ang gusto lang naman kanina ay kumain ng tofu. Habang naglalakad, may biglang tumapik sa kanya. Sinago mo pala. Kaya agad niyang sinabi kay Osaragi na tatawag na lang siya ulit mamaya. Tinanong ni Shishiba si Nagumo kung saan ito nanggagaling. Sagot ni Nagumo, dumaan lang siya sa Kyoto HQ at tinanong kung tapos na si Shishiba sa misyon. Sumagot naman si Shishiba na oo, ayos ng lahat. Nagkomento si Nagumo, "Tinalo mo si Mr. Yotsumura, di ba? Ang galing naman." Ngulit malamig lang ang sagot ni Shishiba. Whatever. Hindi naman talaga ako matatalo ng isang matanda." Maya-maya, seryoso ang tanong ni Nagumo. "Pero, pinatay mo ba talaga si Yotsumura?" Naiinis na sagot ni Shishiba. "Kakasabi ko lang sa'yo kanina. Nakakainis ka, paulit-ulit." Biglang tumalim ang tono ni Nagumo at sinabing, "Nakasalubong ko si Mr. Yotsumura sa Kamogawa River." Napatigil ang atmosphere. Sagot ni Shishiba, "Oh, ganun ba? Ibig sabihin, hindi pa pala sa patay." Pero natatawang sagot ni Nagumo, "Huwag mo akong patawanin. Kailan pa ba hindi sinisigurado ng isang order member na patay na ang kalaban niya? Nagsinungaling ka, Shishiba." Dagdag pa ni Nagumo, ang pagtulong sa isang wanted na tao at pagtatago ng ebidensya ay ayon sa batas ng JAA ay katumbas ng treason at ang parusa rito ay kamatayan. Seryoso namang tanong ni Shishiba, "So, pupuksain mo ako na yan?" At dagdag niya, "Sige, masaya akong harapin ka." Naging tense ang dalawa, ngunit bigla na lang natawa si Nagumo at sinabing, "Nakuha ko ang inis mo. Nagbibiro lang ako. Wala naman akong papatayin dito. Magkaibigan naman tayo, di ba?" Nainis si Shishiba at bumika,
Tangina, gusto ko talagang sapakin niyang pagmumukha mo kahit isang beses lang. Pagkatapos umalis na si Shishiba. Ngulit, muling nagsalita si Nagumo at sinabing nakita nga niya si Yotsumura sa dulo ng Kamugawa River. Dagdag pa niya, wag na raw mag-alala si Shishiba kasi bangkay na yon nung nakita ko. Sumangayon lang ng malamig si Shishiba. Sinabi pa ni Nagumo na nakahinga siya ng maluwag kasi kung nag-commit pa ng treason si Shishiba, mawawala na sila ng 2 miyembro ng order. Nagtanong si Shishiba, 2? Sino yung isa? Ipinaliwanag ni Nagumo na si Kanaguri ay officially expelled at ngayon ay wanted criminal. Ang dahilan, pagtatago ng ebidensya mula sa JAA at suspected na pakikipagsabwatan kay X. Kaya dahil dito, binigyan na sila ng direktang utos, kill Kanaguri on sight. Huling linya ni Shishiba. Ganun ba? Matutuwa talaga si Osaragi rito. Matapos ang eksena ni Shishiba at Nagumo, balik tayo sa loob ng JAA kung saan nagsimula na ang harap-harapang laban ni Kanaguni at Sakamoto. Nagsalita si Kanaguri tungkol sa kanyang nakaraan. Aniya, noon ay mayroon siyang mabuting kaibigan na palagi niyang kasamang maglaro ng hula hoop. Ngunit isang araw, nag-away sila ng matindi tungkol sa kung ano ang pinakamagandang pelikula. Ang kaibigan na iyon ay isa ring professional assassin at naging mabangis ang kanilang pagtatalo. Sa huli, nanaig pa rin ang pasyo ni Kanaguri para sa pelikula. Kaya't kahit pinatay niya ang kaibigang iyon, siya ang pumalit sa posisyon nito bilang miyembro ng order. Pero mayon, tila tapos na ang kanyang pagiging miyembro. Hindi na raw niya ma-access ang JAA account niya. Malinaw na opisyal na siyang in-expel. Samantala, naroon na rin si Sakamoto, kaharap si Kanaguri sa isang parang malaking stage. Direktang sinabi niya na hindi dapat nananatili sa order ang isang baliw na tulad ni Kanaguri. Sa halip na makipagdebate, itinapon lang ni Kanaguri ang kanyang cellphone at nagsabi na dati ay gusto niyang tanungin si Sakamoto kung anong paborito nitong pelikula bago niya ito patayin. Pero napagtanto niyang ayaw pala niyang pag-usapan ng tungkol sa sinihan kasama ang ibang tao. Kalma namang sagot ni Sakamoto habang inihahanda ang ballpen niyang sandata. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong hilig sa pelikula. Dito na nagsimula ang sagupaan. Sabay na umatake ang dalawa, parehong umiwas sa atake ng isa't isa. Pangiting sabi ni Kanaguri, alam mo ba? Sabi nila may mga pelikula raw doon sa langit. Siguro may matututunan ka roon, Sakamoto. Sagot naman ni Sakamoto, assassins? Sa langit? Hindi ako masigurado. Kasunod nito, ipinakita ang flashback ni Kanaguri noong bata pa siya. May isang pelikula siyang sobrang gustong-gusto. Pinanunood niya ng paulit-ulit hanggang masira ang tape. Napakaganda at napaka-exciting raw ang mundong iyon. Kaya't nang lumaki siya, pumunta siya sa mismong lugar kung saan kinunan ang pelikula. Mulit pagdating niya roon, wala naman daw espesyal. Mas buhay at mas makulay pa nga raw ang mismong lugar kumpara sa black and white na pelikula. Doon niya naisip na sa pelikula, maging ang kalikasan, ang tao at pati na ang patayan, nagiging maganda at artistiko. Pero sa realidad, lahat ay ordinaryo at marahas lang. Balik sa kasalukuyan, biglang nagpakawala si Kanaguri ng isang mala laser attack mula sa kanyang kamera. Naiwasan nito ni Sakamoto at nagtanong kung iyon ba ay isang high-density laser weapon. Sagot ni Kanaguri, hindi. Liwanag lang ito, pero custom-made ang camera kong ito. Hindi ko ginagamit ang standard issue. Mas gusto kong gumawa ng sarili kong lente. Sumugod muli si Kanaguri at tinira si Sakamoto. Na-block ito ni Sakamoto gamit ang ballpen pero natunaw ang ballpen sa lakas ng attack. Dito tinanong ni Kanaguri, Sakamoto, bakit ba pinipilit mong hadlangan ako? Gaano ba talaga kahalaga ang database at ilang estudyante para naman silang extra sa pelikula? O gusto mo lang ipaghiganti ang paborito mong guro? Tahimik na nakikinig si Sakamoto.
kaya't nagpatuloy si Kanaguri. Makinig ka, Sakamoto. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay umiiral para sa pelikula. Kasama na dyan ang pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Ayon kay Kanaguri, ang buong universe daw ay ginawa para magsilbing isang higanteng movie set at lahat ng tao ay ipinanganak upang maging mga aktor dito. Binalikan pa niya ang nangyari kay Satoda Sensei na para sa kanya ay isang napakagandang material sa pelikula. Isang guro na namatay para protektahan ang kanyang mga estudyante. Dagdag niya, kung hinadlangan raw iyon ni Sakamoto, madudungisan lang ang gandang istorya ng eksena. Sinabi pa ni Kanaguri na gagawan din niya si Sakamoto ng isang eksena at sana raw huwag nitong sirain ang emotional impact ng pagkamatay ni Satoda Sensei sa pamamagitan ng pagiging walang pasensya. Mga salitang labis na nagpagalit kay Sakamoto. Bigla niyang pinabagsak mula sa kisame ang mga malalaking metal pipes at sinabi, "Ang gawa mula sa isang taong walang puso, hindi kailanman makakatouch sa puso ng kahit sino." Habang inaatake siya gamit ang mga pipes, umiwas si Kanaguri at sinabing napaka-slapstick raw ng mga galaw ni Sakamoto. Para sa kanya, kung ire-reject ni Sakamoto ang isang obra base lamang sa gumawa nito, hindi raw nito tunay na mauunawaan ang ganda ng pelikula. Ngunit may plano pala si Sakamoto. Gamit ang metal pipes, na-reflect niya ang liwanag ng atake ni Kanaguri pabalik sa kanya mismo. Tinamaan siya ng sarili niyang camera laser. Napangiti siya at nasabi, "Para itong movie na entrapment. Interesting." Nagpatuloy ang sagupaan, pareho silang umatake at umiwas sa mga ray of light. Sa realization ni Kanaguri na nagiging sagabal ang refleksyon, sinira niya mismo ang kanyang kamera. Sa halip na mainis, natuwa pa siya at nagsabing mas lalo siyang na-excite kay Sakamoto. Nang muntik na siyang suntukin ni Sakamoto, naharangan niya ito at nagsabing, "Unfortunately, ang era ng live action ay nagtapos na kay Jackie Chan. Legendary assassin ka man o hindi, isang action actor ay mananatiling action actor. Predictable ang galaw." Pero sagot ni Sakamoto, "Ganun ba? May ipapakita ako sa iyo, isang bagay na hindi mo pa nararanasan, ang 4DX. Bigla niyang ginamit ang isang Aikido throw, sabay sinipa si Kanaguri ng malakas na nagpabagsak dito pa itaas. Sinalubong pa niya ito ng isang matinding hampas gamit ang metal pipe, dahilan para tumilapon si Kanaguri kasama ang isang upuan hanggang sa back corner ng stage. Habang binubugbog siya, nag-isip si Kanaguri, bakit ganito? Ang taong ito, isang extra lang na matagal nang nagretiro. Pero ngayon, ang mga galaw niya ay masyadong mabilis para sa aking lens. Hindi ko masundan. Ito ay isang aksyon na lampas pa sa pelikula. Nakita niya kay Sakamoto ang tunay na dahilan kung bakit niya mahal ang pelikula. May mga eksena at aksyon na hindi kayang bilhin ng kamera. Totoo, brutal, at puno ng buhay. Dito, sunod-sunod na umatake si Sakamoto ng mga suntok. Gulping-gulpi si Kanaguri hanggang sa inihanda ni Sakamoto ang huling atake. Huminga siya ng malalim at inihipan ng malakas ang metal pipe, isang blow attack na nagpabagsak kay Kanaguri. Matapos ito, malamig na sinabi ni Sakamoto, "Manatili ka na lang sa iyong fictional world. Hasta la vista, babe." Ngumiti siya at nagsabing, "Oy, mahilig ka rin para sa pelikula." Grabe mga kaibigan, ang tindi ng ipinakita ni Sakamoto. Dinumina niya talaga si Kanaguri at walang kapaguran ng bawat atake. Pero huwag kayong kampante dahil kahit dito natapos ang kanilang unang laban, masasabi ko sa inyo na nagsisimula pa lang ito. Sa susunod na kabanata, mas seryoso na ang dalawa. Isang true deathmatch na may kasamang napakatinding twist ang ating masasaksihan. Kaya tutok lang kayo dahil siguradong magiging wild ang susunod na eksena. At dito na muna natin tatapusin ang review sa huling panel na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa iba pang updates at reviews ng Sakamoto Days. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. Anime at magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.